Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Napaka-ipokrito mo. Mariing kinundina ni Atty. Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, ang pahayag ni Father Flaviano Villanueva laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Iginiit na may malinaw umanong dobling pamantayan at pagkukunwari sa paninindigan ng pari. Anong nangyari sa iyo, Father? Doon sa trilyong pesong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawang kaso at isyo kay BP Sara, naggagalit-galitan ka? Narinig ko ito, si Atty. Vic nagsasalita. Ako, Katoliko ako. I have high stakes. Marami akong kwan sa Catholic, kaya lang hindi pwede itong ganitong pagka-ipokrito ng paring ito. Sabi niya, binanata niya talaga. Ayon kay Atty. Rodriguez, mas kapuna-puna umano ang katahimikan ng pari sa mga isyong may bilyon-bilyon hanggang trilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan. Habang masigasig itong bumabatikos sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Hindi rin pinalampas ni Rodriguez ang usapin ng moral authority at binanggit ang umano'y pagkawala ng kredibilidad ng pari. Tama ang sinabi ng iyong patron, mahiya ka naman, wala ka na sa ayos. Nakaabito ka pa at kunwari galit-galitan ka sa korupsyon. Napaka-ipokrito mo. Lumabas ang pahayag ni Atty. Rodriguez matapos manguna si Father Flavio Villanueva sa paghahain ng mga reklamong plunder, graft, bribery at corruption laban kay BP Sara Duterte kaugnay sa umano'y 612 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, mga hakbang na itinuturing ng ilang personalidad bilang politically motivated. So, una, dito muna tayo sa pare, si Father Villanueva. In fairness to him, maganda yung ginagawa niyang pagtulong sa mga nangangailangan. Kasi awardee siya ng Ramon Magsaysay Awardee 2025. Mahirap kunin yung award na yan. The fact na nabigyan siya, may ginagawang maganda. Kaya lang, pagdating na dito sa usaping politika, sayang yung kanyang credibility na naipundar sa pagtulong niya sa mahirap. Hindi natin sinasabi na walang kasalanan si BP Sara. Sampahan nila ng sampahan, no problem. Kaya lang, ito ang tanong. Yung confidential funds na issue, COA ang ultimate decision dyan. Kasi ang COA lang ang binigyan ng mandato ng Constitution na mag-audit sa pundo ng gobyerno kung tama ba ang paggamit nito o hindi. So, wala namang adverse findings kung meron sanang mali sa paggamit ni BP Sara sa kanyang confidential funds. Dapat ngayon, ang COA nag-endorse na ng kaso papunta sa ombudsman. Ganon po ang proseso niyan. Ang COA, 3 years in a row, nag-issue ng unmodified opinion sa Office of the Vice President. So, ibig sabihin, walang katiwalian. So, anong saysay ng pagsampa pa nila ng kaso sa ombudsman na paliwanag ng isang abogado, si Atty. Anthony Vista, it will not prosper. Bakit? Kasi ang ombudsman
wala siyang kapangyarihan laban sa Vice Presidente dahil ang Vice Presidente, impeachable official. Kung mayroon mang makita ng ombudsman na sabihin natin probable cause, although ulitin ko it's not the ombudsman who will say na mayroong katiwalian, it's only COA. Kasi COA ang kaya nga Commission on Audit. Dahil kasamahan nilang ombudsman, sabihin natin may probable cause. Ang magagawa ng ombudsman, hindi siya pwedeng magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang gagawin niya, pwede niyang i-endorse ang kanyang finding sa impeachment court dahil sigurado na magsasampa sila ng impeachment case laban kay VP Sara next year. So ito, politically motivated ito sa aking pananaw. Hindi tungkol sa katotohanan. Sayang ang paring ito na nakakuha pa naman ng Ramon Magsaysay Award. Sana doon na lang siya mag-focus sa pagtulong sa nangangailangan. Bakit nakikisaw-saw pa sa politiko? Okay lang sana kung sampahan din nila ng kaso itong administrasyon ng Marcos Jr. Ang dami ng mga revelasyon dyan, mga ebidensya, mas malala ang problema dito sa flood control scandal ng Marcos administration na ito. Kailang ang paring ito tahimik. Lumalabas lang siya, nagsasalita lang siya basta pagdating na kontra sa mga Duterte. Ayan po ang nangyayari. Napakasakit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo gyero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo gyero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si Angkol Ogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo. Karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni Angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela,
mga gamit, mga sanina. Sige, salamat Col. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti Col nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot sud ako kay may pasalamat sa Ginoo. Tukod. Sige, salamat kay ante.